Ilang siklista sa Australia bumahin ng hubot-hubad. Ginawa yan bilang bahagi ng World Naked Bike Ride sa Melbourne. Bagamat hubot-hubad ang mga siklista, pinunturahan naman nila ang kanilang mga katawan ng mga drawing at slogan. Target ng mga siklista na paigtingin ang kaalaman ukol sa climate change at sa ligtas na pagbiyahe sa mga lansangan. Libo-libo namang mga Ruso pinagbibitiw si Russian Prime Minister Vladimir Putin. Idinaan nila ang panawagan sa pamamagitan ng malaking kilos protesta sa Moscow. Binatikos din nila ang mga pulisiyang pang-ekonomiya ng gobyerno. Nagkagirian naman ng subukang paalisin ng mga pulis ang mga demonstrador. Hindi bababa sa 70 tao ang inaresto ng mga pulis. Cuba niyanig ng magnitude 5.6 na lindol. Sinundan pa ito ng aftershock na may magnitude 4.8. Wala namang naiulat ng mga residenteng lubhang nasugatan o nawasak na infrastruktura. Pero karamihan sa mga residente lumikas mula sa kanilang mga bahay dahil sa takot. Inaayos na raw ng estado ang minor damages na idinulot ng lindol sa ilang gusali. Binibigyan na rin ng medical attention ang mga pasyenteng nagka-nervous problems at small contusions. Sa atin namang balitang pangkalusugan, bagong clinic para sa mga addicts sa social networking sites at texting inilunsad sa Britanya. Ayon sa mga health worker, labis lang naapektuhan ng texting at social networking sites ang pagtulog at pag-uugali ng mga bata. Nagiging sobrang alerto raw ang utak ng mga bata kaya nahihirapan silang matulog. At dahil laging puyat, pagod na sila kapag pumapasok sa eskwela. Bukod dito, nalilimitahan din ang kakayahan nilang makipag-ugnayan ng harapan sa mga tao.